Marami sa atin na naghahanap ng pag-ibig na magpapakumpleto sa ating buhay. Isang pag-ibig na akala natin ay magdadala sa atin sa langit. Ngunit kung minsan ito pala ang hihila sa atin pababa sa isang madilim at madugong impyerno sa pagitan ng ebidensya at takot. Ito ang dokyo sa dilim. Si Elsa Castillo ay isang simpleng tao na may napakagandang disposisyon sa buhay. Sa mga nakakakilala sa kanya sa kanilang komunidad, si Elsa ang definisyon ng isang mabuting anak. Siya yung tipong hindi mo kakikitaan ng pagod pagdating sa pag-aalaga at pagmamahal sa kanyang mga magulang. Masayahin si Elsa palakwento kapag pumasok siya sa isang silid ay parang biglang sumisigla ang paligid. Dahil sa kanyang natural na karisma at tamis ng kanyang mga ngiti. Pero sa likod ng kanyang pagiging masayahin ay may isang bagay na alam ng kanyang pamilya at mga malalapit na kaibigan. Si Elsa ay isang babaeng may mataas na pangarap. Hindi siya yung tipong basta-basta na lamang sumasabay sa agos ng buhay. May direksyon siyang gustong tahakin. Alam niya ang kanyang halaga at alam niya kung ano ang nararapat para sa kanya. Kaya naman pagdating sa usapin ng pag-ibig at sa mga lalaking nagtangkang manligaw sa kanya noon, masasabing napakapihika ni Elsa. Hindi siya basta-basta bumibigay sa mga matatamis na salita o sa mga bulaklak at mga tsokolate. Para kay Elsa, ang pag-asawa ay isang sagradong bagay, isang panghabang buhay na commitment. Naghahanap siya ng isang lalaking makakasabay sa kanyang mga pangarap. At sa kanyang paghahanap ay nakilala niya si Fred. Si Fred ang lalaking sa unang tingin ay tila sagot sa lahat ng kanyang mga panalangin. Hindi nagtagal ay nagpakasal ang dalawa. Noong araw ng kanilang kasal ay punong-puno ng pag-asa si Elsa. Inakala niya na yun na ang simula ng kanyang walang katapusang kaligayahan. Iniisip niya na sa tabi ni Fred ay mararanasan niya ang init ng isang tahanang puno ng pagmamahal, tawanan at mga pangarap na unti-unting matutupad. Pero ang realidad ng buhay may asawa ay madalas na hindi umaayon sa ating mga inaasahan. Sa unang ilang buwan ng kanilang pagsasama ay naging maayos naman, pero habang lumilipas sa mga taon, naging napakaabala ni Fred. Bilang isang lalaking nagpupursige rin sa kanyang karera ay unti-unting nakain ng trabaho ang kanyang oras. Bukod sa trabaho, madalas ding ilaan ni Fred ang kanyang mga natitirang bakanting oras sa kanyang mga kaibigan. Lumalabas, nakikipag-inuman habang si Elsa ay naiiwang mag-isa sa loob ng kanilang bahay. Sinubukan niyang unawain si Fred. Sa umpisa ay sinabi niya sa kanyang sarili na para naman sa kanilang kinabukasan ang pagtatrabahong ginagawa ng kanyang asawa. Doon na nga nagdesisyon si Elsa. Nagpasya siya na maghanap ng trabaho. At dahil sa kanyang galing, talino at kahusayan sa pakikipagkapwa-tao, mabilis siyang natanggap sa Apex Motor Corporation. Pumasok siya doon bilang Assistant Personnel Manager, isang posisyon na bagay sa kanyang personalidad dahil mahilig siyang makisalamuha at tumulong sa mga empleyado. Sa opisina ay muling nakita ng mga tao ang masayahin at palakwentong si Elsa. Akala ng marami, perpekto na ang kanyang buhay, maganda, matalino, may maayos na trabaho at may asawa. Walang nakakaalam na sa likod ng kanyang profesional na ngiti ay isang sugatang pusong naghahanap ng kalinga. At doon sa loob ng mga silid ng Apex Motor Corporation, nakilala niya ang kanyang manager, isang banyaga na nagngangalang Stephen Mark Wesenhunt. Si Stephen Mark Wesenhunt ay isang lalaking may sariling karisma. Bilang manager ay may otoridad siya. Ngunit meron din siyang kakaibang hatak pagdating sa mga kababaihan. At tulad ni Elsa, meron din siyang sariling bagahe sa buhay. May asawa rin si Stephen, pero matagal na silang hiwalay ng kanyang katuwang sa buhay. Namumuhay siya sa Pilipinas na mag-isa, malayo sa kanyang pamilya, at may sarili ring puwang ng kalungkutan na kailangan niyang punan. Dahil sa kanilang mga posisyon sa kumpanya ay madalas na nagkakasama sa mga trabaho at meeting si Elsa at si Stephen. Sa simula ang lahat ay profesional lamang. Mga pag-uusap tungkol sa operasyon ng kumpanya,
mga plano para sa mga empleyado at mga karaniwang usapan sa loob ng opisina. Pero ang madalas na pagkikita ay unti-unting naging malalim na pagkakaibigan. Kapag tapos na ang oras ng trabaho ay madalas silang naiiwan sa opisina para mag-usap. Para kay Elsa, si Stephen ang naging taong nakikinig sa kanya. Ang mga kwentong hindi niya masabi kay Fred dahil sa kawalan nito ng oras ay buong pusong pinakikinggan ni Stephen. Palagi silang magkasama. Sa tanghalian, sa merienda at maging sa pag-uwi pagkatapos ng trabaho. Si Stephen ang palaging nasa tabi ni Elsa. Pero sa isang maliit na komunidad tulad ng isang opisina, ang ganyang uri ng closeness ay hindi nakakaligtas sa mapanuring mata ng marami. Hindi nagtagal ay nabigyan ng mali siya ang kanilang pagkakaibigan. Nagsimulang umugong ang mga bulong-bulungan sa mga koridor ng Apex Motor Corporation. Noong una, pilit itong iniiwasan ni Elsa. Alam niya sa kanyang sarili kung ano ang tama at mali. Ang bulong-bulungan ay hindi na lamang nanatiling chismis dahil kalaunan ang mali siyang ibinibintang sa kanila ay nagkatotoo. Nauwi ang kanilang malalim na pagkakaibigan sa isang lihim at bawal na relasyon. Nakipaghiwalay na siya ng tuluyan kay Fred at naging kasintahan si Stephen. Pero ang bawat bawal na kaligayahan ay may kaakibat na mataas na presyo. Hindi na kayang sigmurain ni Elsa ang maruruming kwentong umiikot tungkol sa kanya. Nasasaktan siya para sa kanyang pamilya at nasasaktan din siya para sa kanyang sarili. Dahil dito ay nagdesisyon si Elsa na magbitiw sa kanyang tungkulin sa Apex Motor Corporation. Nag-resign siya para takasan ang mga mapanirang chismis tungkol sa kanyang bawal na pakikipagrelasyon kay Stephen. Sa kabila ng kanyang pag-alis sa Apex Motor Corporation ay hindi natapos ang kanilang ugnayan. Patuloy pa rin nakikipagkita si Elsa kay Stephen. Mas naging lihim, mas naging tago, pero mas naging malalim ang kanilang relasyon. Ang condominium ni Stephen ang naging saksi sa isang pag-ibig na habang tumatagal ay mas lalong nagiging komplikado at mapanganib. Habang lumilipas sa mga buwan matapos ang kanyang pag-resign ay nagsimula na magbago ang ihip ng hangin para kay Elsa. Ang pansamantalang tamis ng bawal na relasyon ay unti-unting napalitan ng pait ng konsensya. Si Elsa na pinalaki sa isang disenteng pamilya ay hindi tuluyang nakataka sa kanyang sariling moralidad. Nagsimula niyang mapagtanto na mali ang kanyang ginagawa. Pareho silang may asawa, may mga buhay silang sinisira at may mga pangakong kanilang binabaliwala. Naisip niya ang kanyang pamilya, ang kanyang reputasyon at ang kanyang hinaharap. Nais niyang itama ang kanyang buhay habang may oras pa. Sa gitna ng kanyang kalituhan at pagdanais na magbagong buhay, nagtagpo muli ang kanilang mga landas ng kanyang asawang si Fred. Sa pagkakataong ito ay hindi ang malamig na abalang si Fred ang kanyang nakaharap. Tila natauhan din ang kanyang asawa sa mahabang panahon ng kanilang hindi pagkikita. Sa kanilang pag-uusap ay naging tapat si Fred kay Elsa. Inamin niya ang kanyang pagkukulang, ang kawalan niya ng oras, ang labis niyang pagtutuon sa trabaho at sa mga kaibigan, at ang pagpapabaya sa kanyang mga tungkulin bilang asawa. Para kay Elsa, ang mga salitang yun ni Fred ay parang isang liwanag sa gitna ng kanyang madilim na sitwasyon. Nakita niya ang pagkakataon na makabalik sa tamang landas, ang pagkakataon na mabuhay muli ng may dangal sa piling ng lalaking kanyang pinangakuan sa harapan ng altar. Pero hindi niya pwedeng balikan na lamang si Fred ng ganon kabilis nang hindi inaayos ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Sinabi ni Elsa kay Fred na pag-iisipan niya ng mabuti ang kanyang desisyon. Kailangan niya ng oras upang tapusin ang mga bagay na kanyang nasimulan. Kinausap ni Elsa si Stephen. Humarap siya sa dayuhang manager at buong lakas na sinabi ang kanyang saloobin. Sinabi niya na nais niyang wakasan ang kanilang relasyon. Sinabi niya na mali ito, na kailangan na nilang maghiwalay dahil nais na niyang bumalik sa kanyang asawa at ayusin ang kanyang buhay. Inasahan ni Elsa na bilang isang edukado at nasa tamang pag-iisip na lalaki, maunawaan siya ni Stephen. Inasahan niyang papayagan siya nitong umalis ng mapayapa. Pero hindi pumayag si Stephen.
Ang pag-ibig ni Stephen kay Elsa ay hindi na isang mababaw na emosyon. Ito ay naging isang madilim na obsession. Hindi niya kayang tanggapin na ang babaeng kanyang minahal, ang babaeng naging mundo niya sa loob ng mahabang panahon, ay tatalikuran siya para lamang magbalik sa asawa nito. Naging marahas ang pagtanggi ni Stephen. Nagkaroon ng mga pagtatalo at mga pananakot. Mga eksenang nagpakita ng tunay na nakakatakot na kulay ng dayuhan. Kaya hindi kaagad niya nagawang makipaghiwalay kay Stephen. Ayon naman sa mga naging pahayag ni Fred sa mga otoridad noong kalaunan, may isang pagkakataon bago ang malagim na insidente kung saan ay nagkausap silang muli ni Elsa. Sa pag-uusap na yon, naramdaman ni Fred ang labis na takot at bigat na dinadala ng kanyang asawa. Ipinagtapat ni Elsa kay Fred na pakiramdam niya ay nasasakal na siya sa pagiging masyadong mahigpit at possessive ni Stephen. Sinabi niya na binabantayan ang bawat kilos niya, na hindi siya hinahayaang makawala at natatakot siya sa kung ano nga bang maaaring magawa ng dayuhan kapag tuluyan niya itong iniwan. Sa kabila ng mga natuklasang katotohanan tungkol sa kanyang asawa, nanaig pa rin ang pagmamahal at pag-asa sa puso ni Fred. Nang marinig niya ang pagnanais ni Elsa na bumalik at ang paghingi nito ng saklolo sa patago nitong mga paraan, ay umasa si Fred. Umasa siya sa malapit na hinaharap kapag natapos na ang takot na ito ay magkakabalikan silang dalawa at magsisimula ng bagong buhay. Si Demetrio Ravelo o kilala sa tawag na Rio ay isang driver sa Apex Motor Corporation na naka-assign para sa pagdadrive para kay Stephen. Dumiretso siya sa condominium unit ni Stephen doon sa Platinum Condominium, Annapolis Street sa Green Hills, dito sa San Juan. Regular na araw lang naman sana para kay Rio, pero pagdating niya, iba na agad ang utos sa kanya ng kanyang boss. Inutusan siya ni Stephen na sunduin si Elsa sa bahay ng mga magulang nito doon sa Blumentritt, Maynila ng 10:30 ng umaga. Pagdating niya sa Blumentritt ay nakita niya si Elsa na nakatayo sa isang kanto malapit sa bahay ng magulang nito. Naalala pa nga ni Rio ang suot ni Elsa noong araw na yon. Isang kulay violet na blouse na may floral prints at may daladalang 3 bag si Elsa. Isang paper bag, isang kulay violet na Giordano bag at isang makapal na brown leather na bag na may tatak ng Mitsubishi. Sumakay si Elsa sa kotse at lula ng sasakyan. Pinag-drive ang ginang pabalik sa condo unit ni Stephen sa Green Hills. Ligtas silang nakarating doon bago magtanghalian. Noong hapon na bandang 2:00, kinausap ni Elsa si Rio. Ang sabi ni Elsa, pakihatid naman itong paper bag doon sa opisina ng Apex sa Mandaluyong para ibigay kay Ami Serrano ang personal manager ng kumpanya. Dahil utos ng boss, umalis si Rio. Dinala ang paper bag sa Mandaluyong at matapos maihatid ay bumalik din kaagad siya sa Platinum Condominium. Pagbalik niya, pinahinto muna siya ni Stephen. Sabi sa kanya ng dayuhan ay wag muna siyang umalis at umuwi dahil may huling biyahe pa siya. Kailangan niya kasing ihatid si Elsa pabalik sa bahay nito mamayang 5:00 o 10:00 ng gabi. Kaya naman nagabang si Rio, naghintay siya sa loob ng kondo. Lumipas sa mga oras hanggang sa lumagpas na ang 10:00 ng gabi. Nang mapansin ni Rio na parang wala namang paramdam o utos si Stephen mula sa loob ng kwarto at gabi na rin, nagpasya na siyang magpaalam. Kinausap niya si Lucy ang kasambahay sa kondo at sinabing uuwi na siya. Umuwi si Rio ng gabi na yon na walang kaalam-alam na habang natutulog siya ng mahimbing sa kanilang bahay, may isang malagim na eksena nang nagaganap sa loob ng condominium na kanyang nilisan. Kinabukasan, September 24, pumasok na naman si Rio sa kondo ni Stephen. Bandang tanghali ay napansin niyang parang may hinahanap itong si Lucy, ang kasambahay. Tinanong ni Lucy si Rio kung nakita ba nito yung nawawalang kutsilyo sa kusina. Sabi ni Rio, hindi niya alam. Maya-maya ay narinig ni Rio na tinanong naman ni Lucy si Stephen tungkol sa nawawalang kutsilyo at ang sagot ni Stephen, nandun daw sa loob ng kanyang kwarto. Nakita pa nga ni Rio na pumasok si Stephen sa kwarto nito at paglabas pagkatapos ng ilang sandali ay hawak-hawak na ang kutsilyo at inabot kay Lucy. Isang simpleng kutsilyo sa kusina. Pero sa mga oras na yon, hindi ba parang nakapagtataka kung bakit ang isang kitchen knife ay mapupunta
sa loob ng kwarto ng isang banyagang manager. Pero dahil driver lang si Rio, hindi niya ito binigyan ng mali siya. Lumipas pa ang kaunting oras at nang mag-aalas 5 na ng hapon, sinabihan na siya ni Stephen na pwede na siyang umuwi. Kaya umuwi na naman si Rio. Dumating ang Sabado, Setyembre 25. Maagang pumasok si Rio. Bandang alas 8 ng umaga doon sa Platinum Condominium. Pagdating niya, pinayagan siya ni Stephen na pumunta muna sa opisina ng Apex para asikasuhin at i-follow up ang kanyang sahod. Habang nandun si Rio sa opisina, nakasalubong niya si Amy Serrano, ang personal manager. Tinanong ni Amy si Rio kung nandun pa ba si Elsa sa kondo ni Stephen. Sa totoo lang, simula nang pumasok si Rio noong Huwebes at Biyernes, hindi na niya nakikita itong si Elsa na palakad-lakad o lumalabas ng kwarto. Pero ang sinagot pa rin ni Rio kay Amy ay opo. Bago umalis si Rio sa opisina, may inabot sa kanya si Amy, mga itim na plastic garbage bags. Pagbalik ni Rio sa kondo, ibinigay niya ang mga itim na trash bag kay Stephen. Nung makuha ni Stephen ang mga plastic ay bigla nitong inutusan si Rio na ihatid si Lucy, ang kasambahay, doon sa Cubao. At pagkatapos daw noon, utos ni Stephen, Rio, umuwi ka muna sa inyo. Kumuha ka ng mga damit mo kasi aalis tayo. Pupunta tayong Bagak, Bataan. Sumunod naman si Rio, sinakay niya si Lucy sa kotse para ihatid sa Cubao. Pero habang nasa biyahe sila ay nagulat na lamang si Rio nang magsalita si Lucy. Sabi ng kasambahay uuwi na raw siya sa kanila, ibig sabihin ay parang mag-resign o alis na sa kanyang trabaho. Ibinaba ni Rio si Lucy sa tapat ng farmers market sa Cubao. Matapos noon, dumiretso naman si Rio sa bahay niya sa Fairview, Quezon City para kumuha ng ilang pirasong damit tulad ng utos ng kanyang boss. Bandang alas 10 ng umaga, balik na naman si Rio sa condominium sa Green Hills. Pagdating niya ron, pinatignan sa kanya ni Stephen ang fuel gauge o yung gasolina ng kotse. Inutusan siyang bumalik sa Apex para kumuha ng gas slip at magpagasolina para puno ang tangke para sa biyahe nila papunta sa Bataan. Bandang tanghali, balik na naman si Rio sa kondo at tumambay muna sa quarters ng mga kasambahay para magpahinga. Nakahiga si Rio sa quarters, nanonood ng telebisyon para magpalipas ng oras. Tahimik ang paligid pero ang katahimikang yon ay biglang nabasag nang bumukas ang pinto at pumasok si Stephen. Hindi normal ang mukha ni Stephen. Mukha siyang balisa, pagod at may kakaibang bigat sa kanyang mga galaw. Umupo ito at biglang tinanong si Rio, Rio, gaano mo katagal gustong magtrabaho sa akin? Nagulat si Rio sa kanyang tanong pero dahil tapat naman siyang driver at malaki ang tiwala niya sa kanyang boss ay sumagot siya ng handa po ako magtrabaho sa inyo sa habang buhay sir. Napakalaki po ng naitutulong ninyo sa akin. Nang marinig yun ni Stephen, bigla itong naiyak. Humaguluhol ang banyag at biglang niyakap ng mahigpit si Rio. Nagulat si Rio, bakit umiiyak ang kanyang boss? Ano ang problema? Habang nakayakap, bumulong si Stephen. May problema ako Rio. Tinanong siya ni Rio, ano po yun sir? Doon na binitawan ni Stephen ang salitang nagpatayo sa balahibo ni Rio. Sabi ni Stephen, patay na si Elsa. Nanlaki ang mga mata ni Rio sa takot at gulat. Ang unang pumasok sa isipan niya at ang agad na naitanong ay, bakit mo siya pinatay sir? Ngunit agad na sumagot si Stephen, in denial ang dayuhan. Sabi niya, hindi ko siya pinatay Rio. Namatay siya sa bangungot. Dahil doon ay minungkahin ni Rio na mas mabuting ipa-autopsy ang bangkay ni Elsa para malaman ang totoong sanhi ng kamatayan. Pero doon na lumabas ang nakakapanlumong katotohanan. Ang sabi ni Stephen, hindi na pwede Rio. Pinugutan ko na siya ng ulo. Tinanong pa siya ni Stephen kung gusto niyang makita ang pugot na katawan ni Elsa. Pero agad na tumanggi si Rio sa takot. Sino ba naman ang gugustuhin makakita ng ganong klaseng kalunos-lunos na eksena? Imbis na tumawag ng pulis, pinasama ni Stephen si Rio sa Shopsville sa Green Hills Shopping Center. Naglakad silang dalawa roon na parang mga ordinaryong mamimili. Pero ang totoo, may madilim silang pakay. Naghanap sila at bumili ng isang malaking bag. Yung may zipper at may gulong sa ilalim, kulay itim na may gray. Napansin ni Rio na habang bumibili sila ay basang-basa ng luha ang mga mata ni Stephen. Pulang-pula at halatang magkahalo ang matinding nerbiyos sa kanyang katawan. Pagkabili ng bag, bumalik sila sa condominium unit at doon hiningi ni Stephen ang tulong ni Rio.
Inutos sa kanya na tulungan siyang balutin ang katawan ni Elsa gamit ang mga itim na plastic garbage bags na galing sa Apex. Wala nang nagawa si Rio sa takot. Umakbang siya, pumasok sa banyo sa loob ng kwarto ni Stephen at ang tumambad sa kanya ay isang tagpo na habang buhay na magmumulto sa kanyang mga panaginip. Sa sahig ng banyo nakakalat ang mga hiwa-hiwalay na bahagi ng katawan ng isang babae. Ang mga kamay, ang mga paa, ang katawan at ang ulo. Lakas loob na lumapit si Rio. Hinawakan niya sa buhok ang naputol na ulo ng babae para iangat ito. At nang maiangat niya, doon na tumambad sa kanya ang mukha ni Elsa Castillo. Ang mukha ng palakwento at masayaing babae na isinasakay niya sa kotse. Ngayon ay wala ng buhay. Duguan at hiwalay na sa kanyang katawan. Nilagay ni Rio ang ulo sa isang itim na trash bag. Pagkatapos ay tinulungan niya si Stephen na iayos ang iba pang bahagi ng katawan sa 3 pang magkakahiwalay na garbage bags. Nang mabalot na ang lahat, sinilid nila ang mga plastic bags doon sa malalaking bag na may gulong na binili nila sa Shopsville. Binuhat nila ito pababa ng condominium at sinakay sa compartment o trunk ng kotse ni Stephen. Pagkatapos may karga ang malagim na kargamento. Sumakay na silang dalawa sa kotse, si Rio ang umahawak sa manibela at si Stephen naman ay umupo sa unahan sa passenger seat. 2:00 na ng hapon nang lisanin nila ang Platinum Condominium. Habang nagmamaneho si Rio, walang tiyak na direksyon si Stephen. Inutusan niya si Rio na mag-drive muna papuntang Batangas at Tagaytay City. Paikot-ikot lang sila, pampalipas oras habang naghihintay nang magdilim ang paligid. Pagkalis nila sa Tagaytay, pumasok sila sa SLEX at bumaybay patungo sa Santa Rosa, Laguna. Nang malapit na sila sa isang lugar na tinatawag na Puting Kahoy at Silangan, biglang nag-utos si Stephen. Rio, pumasok ka na sa makipot na kalsadang yan. Pinihit ni Rio ang manibela at pumasok sa madilim at makipot na daanan. Somewhere doon sa kalsadang yon, pinahinto ni Stephen ang kotse. Bumaba si Stephen at sinabihan si Rio na kunin ang mga malalaking bag sa trunk. Binuksan ang compartment, kinuha ni Stephen ang mga itim na plastic bags na naglalaman ng mga labi ni Elsa at isa-isa itong itinapon sa gilid ng kalsada na parang nagtatapon ng mga ordinaryong basura. Matapos maiwan ang mga labi ni Elsa sa madilim na damuhan ng Santa Rosa, binalik ni Stephen ang walang lamang bag sa compartment at sumakay muli ng sasakyan. Kinausap niya si Rio. Tayo na Rio, tumuloy na tayo sa Bataan. Nagmaneho muli si Rio pabalik sa SLEX. Lumabas sa Santa Rosa exit. Bumaybay sa kabaan ng EDSA at pumasok sa North Luzon Expressway. Huminto muna sila sa isang gasoline station para magkarga ng gasolina. Pagkatapos, lumabas sila sa San Fernando, Pampanga exit at bumaybay na sa madilim na kalsada patungo sa mansyon ng pamilya Wesson Hunt doon sa Bagak, Bataan. Pero habang nasa biyahe, hindi pa rin tumitigil si Stephen sa pagpawi ng mga ebidensya. Bago sila makarating ng Bagak, pinahinto ni Stephen ang kotse sa ibabaw ng isang tulay. Inutusan niya si Rio na bumaba na at itapon ang isang bag doon sa ilog. Lumipas pa ang ilang kilometro, nakalagpas na naman sila sa isa pang tulay at pinahinto na naman ni Stephen ang sasakyan. Bumaba ang dayuhan, bitbit ang mga damit na suot ni Elsa bago ito namatay at inihagi sa mga ito sa ilog. Habang tumatakbo ang kotse, nakikita ni Rio sa rearview mirror na may kinukuha si Stephen sa isang bag. Mga may kung anong papel o gamit. Pinagpupunit-punit ito at pa sa isang itinapon sa labas ng bintana. Nang dumaan sila sa Pilar, Bataan, inihagis din ni Stephen ang kulay violet na Giordano bag ni Elsa. At nang malapit na sila sa boundary ng Bagak, may kinuha pa siyang isang maigsing damit na may stripes na violet at green. Pinalot at itinapon sa isang madamong bakanting lote sa gilid ng daan. Hating gabi na nang makarating si Rio at si Stephen sa malaking mansyon sa Bagak, Bataan. Nang gabing yon, sa kabila ng pagod sa napakahabang biyahe, hindi dinalaw ng antok si Rio. Nakadilat ang kanyang mga mata, nakikinig sa bawat kaluskos sa paligid ng mansyon. Takot na takot siya dahil alam niya ang sekreto ng kanyang boss. Iniisip niya na baka sa susunod na sandali ay siya naman ang sumunod na patayin nito
para tuluyang maitago na ang krimen. Kinabukasan alas 11 ng umaga, kinausap na naman siya ni Stephen. Inutusan siyang linisin ang likod ng kotse. Sabi ni Stephen, Rio, linisin mo ang sasakyan para hindi bumaho. Kinuha ni Rio ang basahan at sabon. Nilinis ang compartment para mawala ang anumang bakas kahit na alam niyang ang amoy ng dugo ay mahirap nang maalis doon. Bandang 1:00 ng hapon nagpasya na silang bumalik ng Maynila. Nakita ni Rio na may nilabas na ATM card si Stephen. Kumuha ito ng lighter. Sinunog ang gitnang bahagi ng card hanggang sa matunaw ang hawak nito. At pagkatapos ay itinapong muli sa bintana. Alas 2:30 ng hapon nang makarating sila sa kanto ng EDSA at Quezon Avenue. Doon naglakas loob si Rio na magpaalam. Sabi niya kay Stephen kung pwede ba siyang buwaba doon dahil gusto na niyang umuwi sa pamilya niya sa Fairview. Bago bumaba si Rio, kinausap siya ni Stephen na may kasamang tila panunuhol o pagpapakalma. Rio, you and your family can go on a vacation. I will give you money. Sinabi nito magbabakasyon muna sila ng kanyang pamilya at bibigyan niya ito ng pera. Pagkatapos ay dinukot ni Stephen ang kanyang pitaka at binigyan si Rio ng 50 piso. Pamasahe lang para makauwi siya ng Fairview. Pagkarating ni Rio sa kanilang bahay sa Fairview, hindi na niya kinaya ang bigat ng kanyang dinadala. Agad niyang ikinuwento sa kanyang asawa ang buong malagim na nasaksihan niya. Mula sa pag-iyak ni Stephen, sa pag-amin nito, sa pag-angat niya sa ulo ni Elsa sa banyo hanggang sa pagtatapon ng mga labi ni Elsa sa Santa Rosa at sa Bataan. Nang marinig ng kanyang asawa ang kwento ay hindi ito nag-atubili. Sabi ng asawa niya, kailangan nating isumbong ito kaagad kay Fiscal Joey Diaz. Si Fiscal Diaz ay isang taga-usig na naninirahan din malapit sa kanila sa Fairview. Agad na naglakad ang mag-asawa papunta sa bahay ni Fiscal Diaz upang ilahad ang lahat. Kinausap nila si Fiscal Diaz at dahil sa tindi ng kwento, kinaumagahan ng sumunod na araw, Setyembre 27, pumunta si Fiscal Diaz, si Rio, ang kanyang asawa at ang mga kapatid nito sa Department of Justice. Mula roon ay agad silang dinala at nirefer sa National Bureau of Investigation. Doon ay hinarap sila ni Attorney Artemio Sacaging, ang pinuno ng Anti-Organized Crime Division, upang formal na kunin ang salaysay ni Rio. Nung una medyo nahirapan si Attorney Sacaging na paniwalaan ang kwento. Parang masyadong malala at parang masyadong exaggerated ang mga detalye ng isang chop-chop case na driver ang mismong tumulong sa pag-dispose. Pero para makasigurado, nagpadala kaagad si Attorney Sacaging ng isang team ng mga NBI agents sa pamumuno ni Marianito Panganiban para i-verify kung totoo ba ang sinasabi nitong si Rio. Kasama si Rio na nagsilbing gabay, pumunta ang team ng NBI sa Barangay Pulong, Santa Cruz doon sa Santa Rosa, Laguna. At doon, hindi na kailangan maghanap pa ng matagal na mga ahente. Nakita nilang dambuhalang kumpol na mga tao, mga osisero at mga tricycle driver na nakatambay sa gilid ng kalsada. Nandun na rin ang Santa Rosa Police sa pamumuno ng kanilang Chief Investigator na si SPO3 Alipio Quintos na kasalukuyang nag-iimbestiga. Totoo ang kwento ni Rio. Natagpuan doon ng mga tricycle driver ang mga naghiwalay na bahagi ng katawan ng isang tao. Ang mga putol-putol na bahagi ng katawan ay agad na dinala sa Lim de Mesa Funeral Parlor sa Santa Rosa. Habang nangyayari yon, dalawang ahente ng NBI kasama na rin si Rio ang pumunta sa bahay. Sinamahan ng mga ahente ang dalawang kapatid na babae ni Elsa, si Amelia Villadiego at Elida Santos, papunta sa funeral parlor. Pagpasok ng mga kapatid sa loob ng morgue, doon na gumuho ang kanilang mundo. Sa pamamagitan ng mga pamilyar na marka at sa mukha nito, positibo nilang kinumpirma na ang mga putol-putol na labi na nandoon sa ibabaw ng lamesa ay walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Elsa Castillo. May matibay ng testigo ang NBI at may bangkay na ring natagpuan. Oras na para hulihin ang salarin. Kinaumagahan ng Setyembre 28, nag-abang ang mga operatiba ng NBI sa paradahan ng Apex Motor Corporation. Maya-maya ay dumating ang kotse ni Stephen Mark Wesenhunt. Habang pinaparada niya ang kanyang sasakyan,
sa kanilang parking space. Doon na siya pinaligiran ng mga ahente. Lumapit si Atty. Sakaging, nagpakilala at sinabing inaaresto siya. Sinakay si Stephen sa kanyang sariling kotse at dinala diretso sa tanggapan ng NBI. Pagkarating doon ay kinausap siya ni Atty. Sakaging. Ang sabi ng ahente, kailangan muna nilang i-impound at kumpiskahin ang sasakyan dahil base sa naging salaysay ng driver na si Rio ang kotse na mismong ginamit sa pagbabiyahe at pagkatapon ng mga labindang biktima ay ang kotseng yon. Humingi naman ng pakiusap si Stephen. Sabi niya kung pwede ba niyang kunin muna ang kanyang mga personal na kagamitan sa loob ng kotse bago ito iwan sa NBI. Pinayagan naman siya. Matapos makuha ang kanyang mga gamit sa unahan, lumakad si Stephen sa likod at binuksan ang compartment o ang trunk ng sasakyan para may ilagay na ilang bagay. Pero sa sandaling iangat ni Stephen ang takip ng compartment, isang nakakapanghilakbot na amoy ang biglang kumalat sa buong paligid. Ang lahat ng mga taong nakatayo malapit sa kotse, mga ahente, mga pulis, mga osisero ay napaurong at napahawak sa kanilang mga ilong dahil sa tindi ng amoy na nagnanaknak at bulok na karne na lumabas mula sa loob ng malansang amoy ng dugo. Dahil dito, mas lalong naghinala si Atty. Sakaging. Agad niyang siniyasat ang loob ng compartment. At doon sa lawanit board na nakalatag ng patag sa ilalim ng trunk, nakita niya ang isang malaking mantsa na tila na tuyong likido. Kahit na sinubukan itong linisin ni Rio noong nasa Bataan sila. Bakas na bakas pa rin ang mga mantsa na pinaghihinalaan nilang tuyong dugo ni Elsa Castillo. Agad na nagutos si Atty. Sakaging sa kanyang mga ahente. Tawagin ninyo ang technician mula sa Chemistry Division ng NBI, ipa-examine natin ang mantsang yan ngayon din. Noong nagumpisa na ang paglilitis, gumawa ng paraan ang kampo ni Stephen. Nagdala sila ng sariling testigo, ang hipag ni Stephen na si Teresa Wesenhan. Sabi ni Teresa sa korte, noong dulo ng taong 1991 hanggang simula ng 1992 at noong summer ng 1992, nakitulog daw siya sa kwarto na ginamit ni Stephen doon sa Platinum Condominium. At bakit daw ito importante? Kasi tuwing dulo ng buwan daw ay dinadatnan siya ng menstruation at ang blood type niya ay type B. Parang pinapalabas ng depensa na ang mga mantsa ng dugo sa kwarto at sa kutsyon ay baka dugo lang ng hipag niya nung nakitulog ito doon ilang taon na ang nakakalipas. Noong January 31, 1996, ibinaba ng trial court ang hatol. Bagsak ang desisyon. Guilty si Stephen Mark Wesenhan sa krimeng murder. Ang hatol sa kanya, reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo. Bukod doon ay pinagbabayad din siya ng danyos o pera para sa pamilyang naiwan ni Elsa. Siyempre hindi pumayag si Stephen kaya umapila siya sa Korte Suprema. At sa usaping ito, ang buong kaso ay umikot sa nag-iisang tao na itinuturing na star witness ng prosekusyon, ang driver na si Demetrio Ravilo o si Rio. Siniyasat at hinimay mabuti ng mataas na korte ang bawat salita na lumalabas sa bibig ni Rio. At ang naging konklusyon ng mga hukom, ang kwento ni Rio ay napakatibay. Kumbinsido sila at walang bawas o bago sa bawat detalye kahit paulit-ulit siyang tanungin. At hindi lang yon, kung saan itinuro ni Rio na itinapon ang mga plastic bag sa Santa Rosa, Laguna at kung saan inihagis ang mga damit at violet na Giordano bag sa Bataan ay doon mismo natagpuan ng mga ahente ng NBI ang mga labi at gamit ni Elsa. Ibig sabihin, hindi pwedeng imbento lamang ang kwento ni Rio. Nandun siya. Nakita niya ang bawat segundo ng pagtatapon ng ebidensya. Kahit pa nga ginisa si Rio ng mga abogado ni Stephen sa napakahaba at napakahigpit na cross-examination ay hindi siya nagbago ng statement. Pero kung meron mang tuluyang nagpako kay Stephen sa bilangguan, ito ay ang mga pisikal na ebidensya. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto sa NBI, ang mga hibla ng buhok na nakuha sa banyo at kwarto ni Stephen ay katulad ng buhok ni Elsa Castillo. At ang mga mantsa ng dugo sa kama, sa mga cover at doon sa loob ng compartment ng kotse, lahat yon ay tugma sa blood type ni Elsa. Kahit na walang nakakita ng mismong segundong pinatay si Elsa sa loob ng kwarto. Ang pagsasama-sama ng kwento ng driver
at ng mga nakitang ebidensya ng NBI ay bumuo ng isang matibay na kadena. Ang tinatawag nating circumstantial evidence, at sapat na ito para mapatunayan na walang ibang pwedeng gumawa ng krimen kundi si Stephen lang. Sinubukan pa ring lumaban ni Stephen, ginamit niya ang katotohanan na hindi naman daw tinignan ng medical legal officer na si Dr. Mendez ang lapay o pancreas ni Elsa nung ginagawa ang autopsy. Sabi kasi ni Stephen nung una na matay lang daw sa bangungot si Elsa, at ang bangungot ay madalas na may kinalaman sa pagdurugo ng pancreas. Kaya dahil hindi ito sinuri, hindi raw sigurado kung ano ang totoong kinamatay ng ginang. Nagdala pa si Stephen ng sarili niyang expert witness, ang abogado doktor na si Dr. Ernesto Brion, na dating medical legal din ng NBI. Sabi ni Dr. Brion, kulang at hindi ka panipaniwala ang autopsy report ni Dr. Mendez. Pero napansin ng korte na itong si Dr. Brion ay pumasok din pala bilang isa sa mga abogado ni Stephen, at siya pa ang mismong nag-isa kay Dr. Mendez sa korte. Kaya para sa korte, may kinikilingan na ang kanyang opinyon bilang testigo. Hindi naman sinabi ng korte na nagsisinungaling si Dr. Brion. Ang ginawa lang ng judge, pumili siya kung aling opinyon ng dalawang doktor ang mas lohikal o may bigat, at mas pinapaniwalaan ng korte si Dr. Mendez. Hindi lang dahil walang kinikilingan ng gobyerno, kundi dahil siya ang mismong humawak, humiwa at sumuri ng malapitan sa bangkay ni Elsa. At ayon sa autopsy, may 3 saksak si Elsa sa dibdib. Dagdag pa sa kwento ng kasambahay na nawawala ang kutsilyo na nandun pala sa kwarto ni Stephen. Malinaw na doon siya sinaksak sa loob. At higit sa lahat, kahit ano pang sabihin nila tungkol sa sanhi ng kamatayan, paano mo ipapaliwanag na ang katawan ni Elsa ay natagpuang tadtad at iwahiwalay sa loob ng banyo ni Stephen? Kung totoong namatay lang sa bangungot ang babaeng mahal mo, bakit kailangan mong tadtarin ang katawan nito at itapon sa kung saang probinsya? Natural, gagawin lang yon kung gusto mong itago ang totoong krimen. Sa uling hirit ni Stephen, sabi niya ay pinagbintangan lang daw siya ni Rio dahil palagi niya itong pinapagalitan at pinagsasabihan noon dahil sa bastos at mabilis magmaneho, at pinag-resign na raw niya ito. Kaya galit daw si Rio sa kanya. Pero sabi ng Korte Suprema, napakababaw naman ang dahilan ng galit dahil sa trabaho para mag-imbento ang isang driver ng ganito karumal-dumal at kasuklam-suklam na kwento laban sa kanyang amo. Nung umabot na ang kaso sa Korte Suprema, sinabi ni Stephen na illegal daw ang pag-aresto sa kanya kasi wala naman daw warrant of arrest ang mga ahente ng NBI noong pinalibutan siya sa parking lot. Pero sabi ng hukom, huli na para magreklamo si Stephen tungkol sa warrant. Kung may balak siyang questionin yon, sana raw ay ginawa niya bago siya nagpasok ng plea o bago nagsimula ang mismong trial. Hindi yung kung kailan tapos na ang paglilitis at nahatulan na siya ng guilty. Doon lang siya magreklamo. Hindi pa natapos doon ang depensa ni Stephen, nagpakita pa siya sa korte ng 2 sulat ng mga pananakot. Sabi niya galing daw kay Fred Castillo, ang asawa ni Elsa. Parang gusto niyang ipasa ang sisi kay Fred na baka ito raw ang pumatay sa sariling asawa dahil sa selos. Pero binaliwala rin ito ng korte. Bakit? Kasi ang mga banta sa sulat ay patama kay Stephen, hindi para kay Elsa. At ang pinakamatindi pa, ang katotohanan na sa condo unit ni Stephen huling nakitang buhay si Elsa, at sa banyo mismo ni Stephen natagpuan ang putol-putol na katawan ng biktima. Sabi nga ng korte, paano naman magiging kasalanan ni Fred kung mismong banyo ng dayuhan doon natagpuan ang bangkay? May isang bagay lang na binago ang Korte Suprema sa hatol ng mababang korte. Yung tinatawag na abuse of superior strength o pagsasamantala sa lakas dahil lalaki siya at babae si Elsa. Sabi ng Korte Suprema, hindi raw sapat na basihan na babae ang biktima para sabihin ginamit kaagad ang higit na lakas. At dahil wala namang nakakita sa mismong pagpatay at nung tingnan ng mga hukom ang litrato ni Stephen, napansin nila na medyo maliit lang ang kanyang pangangatawan kaya hindi ito tinanggap ng korte. Pero sabi ng batas natin, ang pagpugot pa lang sa ulo ng biktima ay sapat na para ituring na paglapastangan sa patay.
At sa kaso ni Elsa, hindi lang siya pinugutan. Pinaghiwa-hiwalay pa ang kanyang katawan at nilagay sa loob ng plastik at kinalat sa gilid ng kalsada para lamang mabulok. Sabi ng mga hukom nung tingnan nila ang mga larawan ng mga labi ni Elsa sa damuhan, talagang kahindig-hindig, nakakarimarim at hindi makatawa ang ginawa ni Stephen. Dahil dito'y nanatili ang parusang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo. Pinago rin ng korte ang mga danyo o pera na dapat bayaran ng dayuhan. Pero dahil sa tindi ng lungkot at trauma na idinulot sa pamilya Castillo, ginawang 1 milyong piso ang moral damages. Nagdagdag din ang 1 milyong piso para sa exemplary damages, 50,000 para sa civil indemnity at 150,000 piso para sa abogado. Noong Nobyembre ng taong 2001, tuluyan ang naging final ang sentensya ni Stephen Mark Wesenhunt. Pumasok siya sa bilibid para pagdusahan ang kanyang karumal-dumal na krimen. Marami ang nag-akala na doon na siya mamamatay sa loob ng rehas, pero lumipas sa mga taon, nabigyan siya ng Good Conduct Time Allowance or GCTA. Ito yung formula sa batas ng Pilipinas kung saan ang mga presong nagpapakita ng mabuting asal o magandang ugali habang nakakulong ay pwedeng mabawasan ng taon ng kanilang sentensya o maagang mapalaya sa pamamagitan ng commutation dahil sa kanyang magandang conduct sa loob. At tayo na rin sa mga naging usap-usapan at hinala ng pamilya ni Elsa na may impluwensya at kapangyarihan ng pamilya ng dayuhan, nabawasan ng 6 na taon ang kanyang pananatili sa kulungan. Nung bandang huli nakalabas din ng bilangguan si Stephen at agad na dineport pabalik sa kanyang sariling bansa. Ngunit kahit nakalaya na siya, hindi na kailanman mabubura ang kanyang pangalan sa listahan ng mga pinakamasamang dayuhan sa kasaysayan ng Pilipinas ayon mismo sa Immigration Chief Ricardo David Jr. Permanenteng blacklisted na si Stephen para hindi na muli pang makatapak sa ating bansa. Dito nagtatapos ang kwento ni Elsa Castillo. Isang kwento na nagsimula sa paghahanap ng pagpapahalaga, dumaan sa bawal na pag-ibig at nagwakas sa isang madilim na trahedya. Ano nga ba ang aral na maiiwan sa atin ang kasong ito? Ang pag-ibig ay hindi kailanman dapat maging isang hawla. Ang tunay na pagmamahal ay nagpapalaya, hindi sumasakal. Kapag ang isang relasyon ay binalot ng labis na selos, obsesyon at kontrol, ay hindi na yung pag-ibig, kundi isang unti-unting lason na pwedeng sumira sa iyong buhay. At para sa mga taong nagkakamali, lagi nating tandaan na may oras para itama ang landas. Huwag lang nating hayaan na ang takot ang magkulong sa atin sa dilim. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim.